ko, pero iba ang pinakasalan mo! Pananagutan kita, pero kahit kailan, hindi kita pwedeng ibigin! Oo, aminin ko, mahal kita, nang dahil sa salapi mo! At nang dahil sa pag-ibig ko sa'yo, handa akong pumatay at mamatay! Katawan ko lang ang minahal mo, at hindi ang pagkatao ko! Mr. Romántico. Kumusta po kayong lahat, mga giliw naming tagapakinig? Inaanyayahan ko po kayong pakinggan ang pagsasadula ng mga liham kasaysayan ng pag-ibig na padala ng ating mga taga-subaybay at bibigyan buhay ng inyong mga paboritong bituin sa radyo. Mga kasaysayang nagtatampo ng mga pusong sugatan, mga pusong sawi, at mga pusong punong-puno ng pagmamahal. Lahat pong yan sa loob ng kalahating oras dito sa ating tulang. Mr. Romántico. Magandang umaga po mga giliw naming taga-subaybay. Narito na ang tampok na kasaysayan sa ating palatuntunan. Ang sulat ay padala ng isa nating tagapakinig. Dear Mr. Romántico, ako po si Tanya, taga Caloocan City. Bata pa lang ako, pariwara ng aking buhay. Naging batang snatcher ako sa palengke ng Balintawak. Nang sumapit ako sa gulang na 16, napilitan akong mamasukan bilang GRO at magbenta ng aliw. Dahil na rin sa sobrang kahirapan. Nang sumapit ako sa edad na 20, pumasok na ako sa mga maiinit na relasyon kung saan palaging ako kabit. Ngunit isang gabi, iba nangyari. Dahil nakilala ko si Tim, isang binata, bagamat isang sex addict. Talaga, Tanya? Sinagot mo na si Tim? Oo, Yuna. Kasi na-realize ko, may nararamdaman akong espesyal para sa kanya. Bukod sa first time akong makipagrelasyon sa isang binata. Kasi naman, puro na lang may asawa yung pinapatulan ko. Nakakasawa na kasi maging kabit. Pero di ba sex voyeur si Tim? Di ba nagpo-post siya palagi ng sex videos niya? Minsan, nakikipagtalik sa babae. Pero madalas sa kapwa niya lalaki. At saka malakas ang loob niyang ipakita mukha niya sa mga viral scandals niya. Kung sa bagay, wala naman siyang ikakaya sa katawan niya. Gwapo siya, matipuno, at saka dakila. Kaso Tanya, handa ka bang makipagrelasyon sa isang tulad niya na sex addict? Matagal ko nang pinaghandaan si Tim. At saka naniniwala naman ako na hindi habang buhay isa siyang sex addict. Magbabago din siya pagdating ng tamang panahon. Ang attitude, kumusta naman? Sa totoo lang mayabang ang dating sa akin ni Tim. Oo, nami-misinterpret talaga ng mayabang si Tim Pero kung talagang kikilalanin mo siyang mabuti, mabait siya at saka sweet. Sige. Good luck na lamang sa'yo kung ganun. Sana tumagal ang relasyon niyo ni Tim. Correct! Sana huwag siyang magsawa sa'yo. Tanya, ba't di ka pa tutulog? Tim, wala ka bang balak tumigil sa ginagawa mo? Gabi-gabi na lang, binibilad mo yung katawan mo sa live shows. Tapos araw-araw, palagi kang may nakakasiping na iba bukod sa akin. Hindi ka ba napapagod dun? Bakit ikaw? Hindi ka ba napapagod sa pagiging GRO mo? Doon kasi ko kumikita. Ganun din ako. Kumikita ako sa paghubad sa harap ng kamera. Ito lang alam kong trabaho na pwede kong pagkakitaan ng malaki. Kaya malabong tumigil ako sa aking ginagawa. Naitanong ko lang naman yun sa'yo kasi baka naiisip mo ng huminto para lumagay na tayo sa tahimik.
Pero kung isang araw ma-realize ko na panahon na para tumigil sa pagbibenta ng laman, handa akong tumigil. Alang-alang sa taong mahal ko. Good for you. Ha? Yun lang sasabihin mo sa akin? Bakit? Meron pa ba akong dapat na sabihin? Wala. Sige na. Tutulog na ako. Bad mood ka yata tonight, ha? Nag-away ba kayo ni Tim? Di naman. Di lang ako masaya dun sa ginawa niya kanina. Bakit? Ano ba ginawa niya sa'yo? Kasi nag-livestream na naman siya kagabi. Nag-collab sila nung isang sikat na alter sa Twitter. Tapos, may kasama pa silang isang babae na sobrang wild. Ewan ko. Nainis talaga ako, yun ah. Nagselos ka kung ganon. Saktan ako nung makita kong hinahalikan niya yung babae. Habang nagtitirisam sila. Ni minsan kasi hindi ginawa sa akin ni Tim yun sa tuwing magsisiping kami. Tapos, alam mo yun, para bang nanlalamig na sa akin yung boyfriend ko. Baka naman nagsasawa na siya sa'yo. Ewan, huwag naman sana. Alam mo naman, madaling magsawa yung mga katulad ni Tim na aggressive. Ay, teka, matanong kita. Gaano mo ba kamahal si Tim? Mahal ko naman siya. Pero hindi naman ako yung tipong baliw na baliw sa kanya, no? O, kung ako sa'yo, hiwalayan mo na siya hanggat maaga pa. Uy, bakit ko naman gagawin yun? Huwag kang magagalit, Tanya, ha? Pero napapansin namin ni Maris na para bang hindi ka naman talaga mahal ni Tim. Alam mo yun? Ginawa ka lang niyang girlfriend para maging parausan. Paano mo naman nasabi yan? Sa kilos niya. Napansin namin parang wala siyang care sa'yo. Hindi rin siya sweet. Tapos, parang nagdadalawang isip pa siya na ipakilala ka bilang girlfriend niya. Basta, nakukutuban talaga namin ni Maris eh. Ewan ko ba? Well, kung ako sa'yo, hiwalayan mo na siya. Kasi sa ugali at sa hilig ni Tim sa sex, mukhang wala kang kinabukasan sa kanya. Mr. Romantico. Mr. Romantico, nagsimulang manlamig si Tim sa aming relasyon. Parang nagsasawa na siya sa akin at nasasaktan ako sa tuwing naiisip ko yon. Pero sinikap ko pa rin lagyan ng init ang aming relasyon. Nung una, ayos naman. Pero hindi nagtagal ang isang buwan. Biglang nanahimik at na-depress si Tim. Siyempre, bilang girlfriend niya, ginawa ko ang lahat para maging ayos ang pakiramdam niya. Hanggang sa isang gabi, laking gulat ko na lang nang umuwi siya ng lasing at nakatulog agad sa sofa doon sa sala. Nang binuksan ko yung kanyang bag, nagulat ako nung makita ko sa loob ang isang bagong HIV self-test kit. Bigla akong kinabahan. Kaya kinabukasan, agad ako nagpunta sa isang klinik para magpa-HIV test. Miss, ito na po yung result ng HIV test ninyo. Salamat. Okay. Ay, ano kaya resulta ng HIV test ko? Buksan ko na nga itong envelope. Oh my God! Hindi pwede ito! Hindi pwede ito! Hindi pwede ito! Diyos ko! Bakit ba nangyari sa akin ito? Bakit? Bakit? Tanya, babes? Bakit ka umiiyak? Mahal? Mahal mo mukha mo! Ayop ka! Ba't po ko sinampal? Bakit nagawa mo sa akin ito, Tim? Bakit? Bakit ka ba
galit sa akin? Ano nagawa ko sa'yo kasalanan? Huwag ka na magmangmangan pa! Alam mo sinasabi ko? For God's sake, Tanya, hindi kita Gusto mo maintindihan. malaman? Oh, ayan. Isaksak mo sa baga mo. Ayan! Ah! Saan mo nakuha ito? Minahal kita, Tim. Naging tapat ako sa'yo. Simula nang maging tayo, hindi na ako nakisiping sa iba pang lalaki. Pagkatapos ikaw, nagpapakasarap ka nakisiping sa mga babaeng bayaran. Hayop ka, Tim. Hayop ka! Hinamahan mo pa ako ng HIV! Ano? Nung natuklasan ko na HIV positive ka, nagpa-test din ako. Yun ang resulta. HIV positive na rin ako. Sinira mo buhay ko, Tim! Sinira mo! Hayop ka! Sinira mo! Sandali lang! Kung matagal mo na palang nalaman na HIV positive ako, bakit hindi mo ako hinarap? Dahil gusto ko makasiguro. Sinira mo ang buhay ko! No! Okay. I'm sorry. Sorry? Pagkatapos mo akong hawakan, sorry lang ang sasabihin mo sa akin. Eh, ano pa magagawa ko? Andiyan na yan. Look, Tanya. Hindi ko intensyon na hawahan ka. Maski ako, hindi ko rin alam na HIV positive ako nung maging tayo. I'm sorry kung pati ikaw nadamay sa problema ko. Kung hindi ka nangaliwa sa akin, hindi mangyayari ito. Oo, nangaliwa ako. Nakipag-sex ako sa ibang babae. Pero pinagsisisihan ko na yun. Please, sana mapatawad mo ako. Diyos ko, ano bang pagsubok ito? Tanya. Ano ba? Lumayo ka sa akin! Huwag mo ako hawakan! Okay, fine. Alam mo, ngayon ko lang na-realize, napakadumi mo pala! Nakapandidiri ka! Teka, sandali. Didiri ako sa'yo! Sandali lang. Kung magsalita ka sa akin, parang ang linis mo. Hoy! Tanya, isa ka lang pok-pok nung makuha kita. Huwag ka nga magmalinis. Marumi ka rin katulad ko. Baka nga mas madumi ka pa kesa sa akin. At saka, paano ka nakakasiguro na ako naghawa sa'yo ng HIV? Anong kasigurahan ko na ako lang ang lalaki sa buhay mo? Tanya, alam kong likaw ng bituka mo. Kahit na i-deny mo, alam ko na hindi lang ako ang lalaking nakakasiping mo. Hayop ka! Wala kang karapatan na husgahan ang pagkatao ko! Pues wala ka rin karapatan gawin sa akin yun. Alam mo, kahit mag-iiyak ka dyan, walang mangyayari sa'yo. Hindi ka gagaling. Kung ako sa'yo, just enjoy your life. Spread the good news. So, parang gusto mong palabasin na katulad mo? Manghahawa din ako ng HIV sa ibang tao? Exactly. Manghawa ka ng iba. Demonyo ka rin pala eh. Ganyan ang panahon ngayon, Tanya. Nagkalat na talaga ang mga demonyo sa paligid. You know what? Walang patutunguhan itong pag-uusap natin eh. Kung may HIV ka ngayon at hawa ka sa akin, so be it! Oh. Saan ka na nga? Goodbye! Oh, by the way, thanks for our hot and intimate encounter last time. Hayop ka! Pinagsisisihan ko ikaw pa naging boyfriend ko! Kinalasak lamang kita! Mr. Romantico. Mr. Romantico, bigla akong nanlumo sa nangyari sa akin. Sa isang iglap, naglaho ang aking mga pangarap. Nawalan ako ng gana sa buhay. May pagkakataon na tinangka ko ng magpakamatay. Pero pinigilan lang ako ng mga kaanak ko. Pero hindi ko pinagtapat sa kanila ang totoo. Dahil ayokong pandirihan nila ako. Samantala, pagkatapos ng revelasyong hinawaan ako ni Tim ng HIV, nakipag-break na ako sa kanya. Pero ang nakakatakot, patuloy pa rin siya sa kanyang ginagawa. Kaya labis akong naaawa sa mga lalaki at babaeng nagiging kasiping niya. Dahil wala silang kaalam-alam.
na nahahawahan na pala sila ng HIV. Mula noon, naging labis ang aking puot sa mga lalaking tulad ni Tim na walang ibang hilig kundi sex. Nagsimula na rin akong mamuhi sa mga lalaki nagtataksil sa kanilang mga asawa para lamang sa panandali ang aliw. Uy, Tanya, ano ba? Mukhang araw na mga patay na naman yung pagmumukha mo dyan. Dapat nag-i-enjoy ka ngayong gabi dahil ang daming boys sa paligid. May naiisip lang ako, yun na. Bakit? Hindi ka pa rin ba makaget over sa breakup ninyo ng boyfriend ko? Ano ba nga bang pangalan nun, Tim? Hindi ko na iniisip yung breakup namin nun. Wala na yun sa akin. Tsaka, na-realize ko hindi siya yung lalaki para sa akin. Eh ano na naman ba yung iniisip mo? Something personal ba? Hindi naman personal. Wala lang. Bigla lang ako napaisip kung ano-anong bagay na walang katuturan. By the way, Tanya, nakailang kliyente ka kahapon? 7. 7? Hindi ko na matandaan. Sobrang dami. Grabe ah! Hindi naman kinaya ng powers ko yan. Ako naka-4 lang. Maximum na yun ah. Ayaw ko kasing magasgasa ng flower ko. Diyos ko, Day! 3 taong ka sa profession mo. Hindi ka pa rin sanay maging cowgirl. Ano ko? Giingat lang ako, no? At mahirap na. Baka magkaroon ako ng HIV. Oo nga pala. Ano palang pagkakaiba ng HIV at AIDS? At sa akin mo pa talaga tinanong yan? Ano ba ako sa tingin mo? Doktor? Ay nako, basta ang alam ko, malaki ang pagkakaiba nila. Alam mo ba, sa panahon ngayon, tumataas ng porsyento ng mga tao may sakit ng HIV/AIDS dito sa Pilipinas. At ayoko nga mapabilang sa kanila, no? Kung sakaling magkaroon ka ng HIV, anong gagawin mo? Ay, naku naman, Tanya. Kinilabutan naman ako sa iyo. Alam mo, hanggat maaari, ayokong isipin yan. Kunwari nga lang. Ano nga gagawin mo? Well. Siguro, magsusuicide na lang ako. Ay, hindi. Sayang ang life. At saka, mamamatay lang din naman ako. Siguro, magpapakasaya na lang ako sa nalalabing buhay ko. Ikakalat ko na lang siya ng bonggang-bongga. Charot! Hindi, pero delikado din kung makikipag-sex ako sa taong may HIV tulad ko. Magkakaroon ako ng reinfection. Mas mapapadali nun ang buhay ko. Kaya, I'll make sure na walang HIV yung hahawahan ko. Bruha ka talaga. Napakasama mo. Tsaka alam mo, pare-pareho kayo ng opinion ni Tim. Uy, joke lang yun Ito talaga. May konsensya naman ako. Anyway, delikado pala makarelasyon si Tim kung ganyan ang opinion niya. Hoy, mga babae! Diba pa nag-chismisan nyo dyan? Ang daming customer, dali! Paligayahin nyo na sila! Oo na, Maris! O, ikaw, Tanya. Ikaw na mamaya ang sasabak sa pole dancing, ha? Pagkatapos si Carla. Galingan mo, ha? I-push mo na, ha? Paglawayin mo ang mga lalaking yan! Mr. Romantico. Dear Mr. Romantico, simula nung ma-realize ko na ako'y HIV positive, hindi na naging normal ang buhay ko. Lahat ng kinikita ko sa pagsasayaw napupunta sa mga antiretroviral medicines na iniinom ko para lumakas ang aking resistensya. Ilang linggo din akong kumikita sa pagsayaw-sayaw lang, pero hindi naman palagi. Ganun lang ang hanap sa akin ng mga lalaking hayok sa laman. May pagkakataon na nagagalit na sa akin ang bugaw kong si Maris dahil panay tanggi ko sa mga kliyente. Nung una, nagmamatigas ako na hindi na ako makikipagsiping sa kahit sinong lalaki. Pero sa tuwing nakikita ko yung mga manyak at taksil na lalaki na handang ipagpalit ang pamilya para sa kapirasong laman, nagbabago ang isip ko. Oo, Mr. Romantico. Alam kong masama ang aking ginagawa.
pero napipilitan akong gawin para pagdusahan nila ang kanilang mga kasalanan habang buhay. Yes! Wow! Ang sexy mo! Kubarin mo na yung damit mo! Ang sarap naman pampigilan ng babaeng ito. O pare, bakit tahimik ka? Hindi ka ba naaraw sa kanya? Ha? Di kita marinig, Tony. Ang sabi ko, hindi ka ba nabubuhayan sa kanya? Kanino? Sa babaeng nagsasayaw? Yan, yung nagpo-pole dancing? Kanino pa ba, Arnold? Huwag mo sabihing hindi ka nakakakit sa kanya. Bakit? Sa kapwa ba natin lalaki ka nagkaka-interes? O sira talaga kayo. Siyempre nakakakit ako sa kanya. Oo, paring Arnold. Nakatitig sa yung babaeng nagsasayaw. Mukhang type ka niya, pre. Oo, mukhang type nga niya ako eh. Pero sorry siya. Uy! Hindi ko siya type. Mas maganda yung sumayaw kanina na babae. Oo. Oo, tumigil ka nga dyan. Kapag gumiling-giling na yan sa harap mo, hindi mo pa ba susungkapan? Tingnan natin. Naku, ay. Pagkapit na sa atin. Tatawagin ko lang. Miss, liga dito. Ay, bakit baby boy? Pwede ka ba naming i-table? Oh, pwede naman. Teka lang. Arnold? Aba, Tanya? Tingnan si Arnold. Ikaw ba yan? Ikaw nga! Wow! Arnold! Magkakilala pala kayo ng babae ito! Arnold! My honey boy! Hindi mo ba ako papakilala sa mga friends mo? Pare! Tony! Oy! Mac! Oy! Rosa! Kaibigan ko. Rosa! Tanya na pala ang alias niya ngayon. Rosa, ha? Tanya, sina Tony at Mac. Ay, nice to meet you, Hello. boys. Hello. Oy, Arnold, kumusta ka na? Wala na akong balita sa'yo. Simula nung mag-break tayo. Well, Silat na tayo. I'm fine. Tayo, pare. Ikaw? Pansin ko, wala ka pa rin pinagbago. tayo eh? You're still the same girl I met ilang taon na nakalipas. Order ng beer. Kayo pa rin ba ni Tim? Wala na kami ni Tim. Peter! At saka, alam mo, tama ka. Wala pa rin akong pinagbago. I'm still hot and sexy. Oh, well, masaya ako at nakita ulit tayo, Arnold. Ako rin, Tanya. Masaya ako at nakita uli kita. Tanya? Uy, Arnold, ikaw pala. Uy, huwag mo sabihin kanina ka pa naghihintay dito. Ganun na nga. Hatid na kita sa inyo. Okay, sige, sabi mo eh. Alam mo, namiss kita ng sobra. Kala ko hindi na tayo magkikita. Ang OA mo naman. Hindi ako sobra talaga kitang namiss. Mahal mo pa rin ba ako? Kung sabihin ko sa yung oo, Baliw. paano naman ako naging baliw? Pinagpalit na nga kita kay Tim eh. Niloko na nga kita tapos mahal mo pa rin ako. Naiintindihan ko rin naman kung bakit mo ako niloko eh. Sinakdan din kasi kita eh. Niloko din kita nung una. Huli ko na lang na-realize na mahal pala kita nung iniwan mo ako para kay Tim. Palagay mo babalikan pa kita? Oo. Dahil alam ko, may natitira pa rin ako dyan sa puso mo. Asa ka pa. Magpakatotoo ka. Wala namang masama kung aaminin mo na mahal mo pa rin ako eh. O kahit hindi mo na ako mahal, pero kahit konting pagtingin lang alam ko, meron ako sa'yo. Ay, Arnold, tama na. Huwag na nating balikan yung nakaraan. Tanya, masinsilang tanong. Mahal mo ba ako? Sagutin mo ng diretso, tanong ko. Hindi na kita mahal. Di ako niniwala. Ano ba gusto mo paratingin? Na magkakabalikan ulit tayo? Oh, bakit hindi? Hindi tayo pwede magkabalikan. Bakit? Dahil hindi pwede. Hindi pwede? Oo. Bakit nga? Hindi kita maintindihan Basta hindi pwede. Bakit nga? Ay, ang kulit mo, no? Sabi ko na nga, hindi pwede. Gusto ko lang malaman kung bakit hindi na pwede. Dahil ba may iba ka ng mahal? Ano, sabihin mo sa akin para hindi na ako umasa. Hindi na pwede kasi... Kasi ano? May iba na kasi ako mahal. Ganon?
Kaya kalimutan mo na ako, please. Pwede? O sige. Susubukin ko. Susubukin kong kalimutan ka na. Mr. Romantico. Mr. Romantico, aminin ko, talagang nagkagusto ako kay Arnold. Ilang araw pa lang kami magkakilala noon pero nagkaroon na kami ng koneksyon sa isa't isa. Napansin ko na kakaiba siya sa mga lalaking parokyano ng nightclub na pinagtatrabahuan ko. Siya lang yung kaisa-isang lalaking nagbigay ng respeto sa akin. Ganun pa man, kahit na malaki ang naging paghanga ko sa kanya, minabuti ko pa rin tapusin na agad ang anumang nag-uugnay sa amin. Ayokong dumating sa puntong ma-inlove ako sa kanya. Hindi ako pwedeng ma-inlove dahil isa akong HIV positive. Samantala, nakakasipin ko pa rin yung aking mga kliyente pero hindi ko ginagawa yun hanggat hindi ko nasisigurong sila ay may proteksyon. Naging maingat din ako dahil aware ako sa tinatawag na reinfection. Yung mga masasamang lalaki lang talaga, katulad ng mga sobrang manyak, ang hinahawahan ko ng HIV. Hi, Wendell! Wow! Tama? Kilala mo ko? Madalas kitang makita dito sa beer house. Tsaka, friends with benefits mo si Yuna, di ba? Kaya makikilala kita. BFF ko ang lukarit na yun. At tsaka, lahat ng nagiging kliyente niya, kinukwento niya sa akin. Talaga? Oo. Kung gano'n, ano naman ang mga ikitumento sa'yo ni Yuna tungkol sa akin? Hot na hot ka daw pagdating sa kama. Oo? Baliw na baliw si Yuna kapag kayong dalawa na lang ang... alam mo na. Bakit gusto mo ma-experience yung ginagawa ko kay Yuna? Naku, hindi mo pa nga akong kilala tapos ganyan na agad sasabihin mo sa akin. Ano ba name mo? Tanya. Tanya? Ano ba naman yung pangalan mo? Parang tindera lang sa palengke. Kung makalang lang ka sa... ano ka ba? Kung makalang lang ka sa tindera, parang hindi tindera kaharap mo. Ay, oo nga pala. Tindera ka nga pala. Tindera ng katawan. May asawa ka na? Ako wala Binatang binata ito. Sus! Ano yung singsing na suot mo? Alin? Ito? Oo. Ito. Wala na. Hinubad ko na. Ay, deny pa more. Sige, aminin ko sa'yo. May asawa na nga ako, pero hindi ko siya mahal. Uy, kung ganun, ba't nag-asawa ka pa? Aksidente lang ang lahat. Ang totoo niyan, dati kong seminarista. Pero lumabas din ako. Hindi ko nakakayanan doon Wala kasing mga babae. Alam mo naman, nasa katawan ko ang hilig sa mga babae. Talaga? O, di magkakasundo tayong dalawa. Bakit naman? Dahil mahilig ka sa mga lalaki? Yup! Mahilig ako sa mga lalaki na may asawa. Yan ang gusto kong babae. Mahilig sa adventure at challenges. O, so, ano na? Anong plano mo? Sama ka sa akin mamaya. May pupuntahan tayong dalawa. Wendell, bakit mo ba ako dinala dito sa motel? Well, gusto ko kasing makipagkwentuhan sa'yo. Ay, pumunta pa pala ng motel para lang magkwentuhan. Naku, Wendell, patawa ka. Sa palagay mo, magkwentuhan lang tayo buong magdamag. Mas hot pa dyan ang gagawin natin. Pero bago yan, marami akong gustong malaman sa'yo Bakit? Ano ba gusto mong malaman sa akin? Kahit ano. Naku! Boring ako. Mabubore ka lang. Di ako interesante. Nagkakamali ka. Para sa akin, Tanya, you're very interesting. Ikaw na lang magkwento sa akin. I guess maraming interesanting bagay tungkol sa'yo. At ano naman ang ikukwento ko sa'yo? Yung naging buhay ko sa seminaryo? O, ba't hindi yun ang kwento mo? Sige. Kikwento ko ng ilang bagay. Ang totoo niyan, hindi ako kusang umalis noon sa seminaryo. Na-expelled ako. Ha? Bakit? Anong ginawa mo? Exhibitionist kasi ko bago ako pumasok ng seminaryo. At saka, hilig ko talaga ang sex. Ayun.
natigang ako doon sa seminaryo. Kaya isang araw, ginawa kong parausan ang isang rebulto ng santo doon. At nahuli ko. Kadiri ka. Sigurado ko na-offend mo masyado yung santo ni rape mo. Kaya huwag ka nang umasa pang makakarating ka sa langit, ano? Anyway, nagka-boyfriend ka na ba? Oo naman, madami, no? Alam mo naman, mabenta ang beauty ko. Pero, kagagaling ko lang sa isang breakup. Oh, ikaw ang nakipag-break o siya ang nakipag-break? Ako mismo nakipag-break. Curious lang ako. Bakit ka nakipag-break sa kanya? Sabihin na natin na hindi kami compatible. Tama-tama, single ka. Mahilig ako sa mga single ladies. Tanya. Ay! Bakit hinihingan mo yung tenga ko? Wala lang. Nakikiliti ako dyan. Alam mo naman. Ay. Masasabik na ako sa'yo. Dali lang, Wende. Bakit mo? Bakit? Kanina, kung makipagalikan ka sa akin nung nasa beer house tayo, parang wala nang bukas. Eh ngayon, bigla ka nagbago. May problema pa? Wala. Palikayahin mo ko, Tanya. At sandali. No? Hindi ka maglalagay ng ano? Ng kondom? Para saan pa? Don't worry, wala akong sakit na nakakahawa. Saka para sa akin, condom is a sign of distrust to your partner. Kung magkukondom ako, parang sinabi ko na rin na wala akong tiwala sa'yo. Yung ba natutuhan mo doon sa seminaryo? Sabihin na natin oo. Pero huwag kang mag-alala. Kapag malapit na ako sa rook, sasabihin ko sa'yo. Basta hindi ka mabubuntis sa gagawin ko. Okay, sige. Game na? Go. Simulan na natin. Para sa damit na ka-bloom sa bango, subukan ang Charm Fabric Conditioner. Charm Fatcon, bangong kumaka-bloom. Charm Fatcon, damit ay may bango ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner with Stay Fresh Technology. Damit ay ka-bloom sa bango. Charm Fatcon, bangong kumaka-bloom. Charm Fatcon, damit ay may bango ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Tuwing Miyerkules, samahan si Kuya Angelo Palmones at ang buong DTI Regional Operations Group sa programa Negosyo at Iba Pa. May asenso ka sa negosyo. Kasama ang DTI, alamin ang mga programa at makabagong teknolohiya na swak sa inyong trabaho, negosyo at kabuhayan. At pakinggan ang tagumpay ng mga entrepreneur na kumita na ng unang milyon sa negosyo. Bago umasa sa swerte o tsamba, makinig muna sa programang tiyak na babago sa buhay ninyo. Negosyo at Iba Pa. Miyerkules, alas 6 ng gabi sa DZRH at RHTV. May asenso ka sa negosyo. Pakinggan, umasenso sa negosyo at iba pa. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Kung most recommended ng doctors ang Wilkins Distilled Water, we highly recommend joining Worth a Win sa Wilkins promo. may chance manalo ng 1 million pesos. Weekly prizes na 50,000 pesos at instant cash vouchers. Just buy 7-liter Wilkins Distilled Water to join. This is Marianne. And Ding Dong Dantes saying, Kayo ay worth manalo at Worth a Wilkins. Create a PayMaya account to join the promo. Promo runs from October 15 to December 31, 2021. Per DOH FDA CFRR permit number 1422 series of 2021. Wilkins Distilled. Worth a win sa Wilkins Distilled and Paymaya.
Ang daming ganaps. Gusto ko pa sanang... Mag-exercise! Pero nang hihina. Magki-drama, pero pagod na. Hinahatak pababa ng sakit at pagod? Mag-Enervon everyday. May tulong sa more immunity plus more energy. Para sa mga simpleng saya, 650 SRP lang. With proper diet and exercise versus non-use. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. Mr. Romantico. Mr. Romantico, isa si Wendell sa mga lalaking walang kaalam-alam na hinawahan ko ng HIV. Lihim akong galit dahil bukod sa bastos, nalaman ko nang bubugbog siya ng asawa. Pinagmamalaki pa niya sa akin na hindi siya sumisiping sa asawa niya dahil nakakadiri na raw ang pagiging losyang. Hindi na ako tinigilan ni Arnold at panay pa rin ang paramdam sa akin. Oh, Arnold! Kanina ka pa nandito sa labas ng bahay ko? Oo. Inaabangan kitang lumabas kanina pa eh. Oh, bakit? Baka mo ko inaabangan. Tsaka, ba't hindi ka nalang kumatok para na mapapasok kita? Nahihiya kasi ako eh. Ba't ka naman mahihiya sa akin? Dahil ba sa tinanggihan ko yung second chance na hinihingi mo? Pasensya ka na ha. Pero hindi talaga pwedeng maging tayo eh. Nabalitaan ko kay Yuna na Wendell ang pangalan ng lalaking karelasyon mo. Oo. Sabi pa sa akin ni Yuna, may asawa ang lalaking yun. Kung ganun, mas gusto mo maging kabit ni Wendell kaysa maging legal wife ko? Ganun na nga. Doon ako masaya eh. Tsaka matagal ko nang hilig yung mga lalaki nagtataksil sa kanilang mga asawa. Ikaw ang dahilan kung bakit siya nagtataksil sa asawa niya. Hindi. Nagtataksil na siya sa asawa niya bago pa maging kami. Kakakilala mo pa lang sa kanya, di ba? Ano ba pakialam mo? Gusto ko na agad siya eh. Mahal pa rin kasi kita eh. At nasasaktan ako pag nakikita kitang may kasamang ibang lalaki. Sige na nga, umalis ka na nga, please, umalis ka na. Nararamdaman ko, mahal mo pa rin ako. Pero ipinagkakaila mo sa sarili mo dahil meron kang malalim na dahilan. Ano ba yun? Ano ba ang pumipigil sa'yo na mahalin ako? Sabihin mo sa akin. Di mo na dapat malaman pa. Masyadong personal yun. Sige na, umalis ka na. At kahit kailan, pwede ba? Huwag ka nang magpapakita sa akin uli. Mr. Romantico. Dear Mr. Romantico, hindi man kami nagsama ng matagal ni Arnold, hindi ko pa rin maintindihan kung bakit ganun na lamang ang nararamdaman ko para sa lalaking yun. Arnold, hindi kita matanggal sa isipan ko. Mahal pa rin kasi kita. Pero hindi pwedeng maging tayo. Hindi ko masabi sa'yo ang tunay na dahilan. Dahil ayokong pandirihan mo ko. Ayoko kitang mahalin dahil ayokong pati ikaw mahawa sa sakit ko. Hindi yun kakayanin ng konsensya ko. Kaya kahit na masakit sa akin, gagawin kong lahat para iwasan ka. Patawarin mo ako. Ginagawa ko lang ito dahil mahal na mahal kita.
na lang konti. Hindi pa ako tapos mag-yosi. Nahanap ka na ni Maris. Sabihin mo sa kanya, nandito ako sa labas. Dito ako sa labas, nag-aarap ng lalaking pwede kong mahila sa beer house. Nagtatrabaho pa rin ako kahit na nasa labas ako. O siya, sige, bahala ka. Pasok na ako. Ang totoo niyan, ayoko talagang pumasok sa loob. Di rin kasi ako makapagtrabaho ng maayos kung mabigat ang kalooban ko. Tanya! Arnold? Arnold, ano ba? Bitiwan mo ko. Subukin mo mag-ingay. Papatayin kita. Sige. Hindi na ako mag-iingay. Liga, sumama sa akin. Aray ko, ano ba nasasaktan ako? Patawarin mo ako, pero kailangan kong gawin to. Nandito na tayo. Pasok sa loob! Sinabi na huwag maingay. Bakit mo ba ginagawa sa akin ito? Ano bang kasalanan ko sa'yo? Pinahirapan mo ako ng ganito. Hindi ka rin lang mapupunta sa akin. Mas mabuti pang patay na lang kita. Nababaliw ko na ba? Oo! Babaliw na ako sa'yo. Patawarin mo ako. Pero kahit ano pang gawin mo, hindi na ako babalik sa'yo. Ayoko na. Kung ganun, dadaanin na lang kita sa pulis. Ano ba? Bitiwan mo ako! Dito ko sa kama. Hindi matatapos ang gabing to nang hindi kita naaangkin. Anong gagawin mo sa akin? Bakit inaalis mo ang damit mo? Bakit? Ikipag-sex ako sa'yo, baby. Huwag mo kong likanan ng panon. Huhubaran na kita. Grabe. Ang lusog ng digdig mo. Sarap ang likod. Ano ba? Hindi mo ito pwedeng gawin sa akin, Arnold. Bakit hindi pwede? May HIV ako! No? May HIV ka? Oo! Kaya ayoko makipagbalikan sa'yo kasi ayoko kitang mahawa. Hindi ako naniniwala. Maniwala ka sa akin. Nagsasabi ako ng totoo. Hindi mo ako manloloko. Oo. Sinasabi mo lang may HIV ka para tigilan ko na itong ginagawa ko. Pero nagkakamali ka. Dahil hindi ako titigil. Wag! Pakiusap! Wag! Wag, Arnold! Wag! Mr. Romantico. Mr. Romantico, dala ng matinding kalasingan, nagawa akong gahasain ni Arnold. Pero aaminin kong hindi ko makuhang magalit sa kanya. Bagkus, naawa ako deep inside sa ginawa niya sa akin habang walang suot na proteksyon. Siguradong nahawahan ko siya ng HIV. Pero Mr. Romantico, pagkatapos ng masalimuot na gabing yun, buo pa rin ang panalangin ko sa Diyos na sana hindi ko nahawahan ng sakit si Arnold. Dahil mahal na mahal ko pa rin siya. O Tanya, bakit ka umiiyak? Bakit di ka pa magtrabaho? Baka magalit sa'yo si Maris kapag nakita ka niyang ganyan. Yuna, nakukonsensya na ako. Konsensya? Bakit? Ay ha, sandali, nakukonsensya ka na? Kasi marami ka nang nasisirang pamilya? Dahil tayo ang mga tukso sa mga haligi ng tahanan? Tanya! Matagal ka na bilang pokpok. And I'm sure, matagal mo nang tanggap na trabaho natin ang magpaligaya ng mga lalaking uhaw sa laman. Eh ano naman ngayon kung masira ang pamilya niya? Kasama yun sa trabaho natin. Kasama ba sa trabaho natin ang manira ng buhay ng iba? Eh, teka nga.
Bakit ka ba nagkakaganyan, ha? Yuna, gusto ko nang tumigil sa pagiging pokpok. Siguro panahon na para magbagong buhay na ako. Wendell? Ay, kumabay ka! Tama na, huwag mo saktan, please. Tama na. Walang yakang pokpok ka. Ha? Bakit mo ako hinawahan ng HIV? Ano pinagsasasabi mo? Hindi ako natanggap sa trabahong ina-applyan ko dahil lumabas sa medical na positive ako sa HIV. Hinawahan mo ko! Paano ka nakakasiguro na ako ngayon ang hawa sa'yo, ha? Malakas ang tutok ko, Tanya. HIV carrier ka. Isa ka sa mga nagpapakalat ng sakit na yan. Ano pinagsasasabi mo? Hindi totoo yan! Mamaang ka pa? Hindi mo na ako maloloko. Hayop ka babae, papatay! Dahil sa'yo, kaya pati asawa ko nahawa ng HIV. Papatay kita. Ang mabuhay ko! Ano ko? Isasama din kita sa papatayin ko! Ay! Tama na yan! Tama na yan! Arnold! Wendell! Huwag na kayo magsuntukan para nyo na awatin nyo na yan! Papatayin kita! Arnold! May kutsilyo hawak si Wendell! Umilag ka! Akala mo madadalay mo ako niyan? Ha? Nagkakamali ka. Aking Tama na yan! Tama na yan! Arnold! Wendell! Tama na yan! Huwag na kayo magagawa ng kutsilyo! Ngayon, akong papatay sa iyo! Tama na! Please, tama na! Huwag mo akong awatin, Tanya! Tutuluyan ko ng lalaking to! Huwag na! Umalis na tayo dito! Dali! Mr. Romantico. Mr. Romantico, nakita ko kung paano ko iniligtas ni Arnold sa kamay ni Wendell. Halos ibuwis niyang kanyang buhay. Makaligtas lamang ako sa galit ng lalaking hinawahan ko ng sakit. At that point, sobra akong nakonsensya para kay Arnold. Dahil kung nahawahan ko si Wendell, hindi malabong nahawahan ko rin ang lalaking sikreto kong minamahal. Kaya ng araw ding yun, isang desisyon ang aking ginawa. Bakit mo naman ginawa yun, Arnold? Muntik mo nang mapatay. Pinagtanggol lang kita sa lalaking yun. Pero ayoko makapatay ka nang dahil sa akin. Sandali. Bakit ka ba inatakan ng lalaking yun? At saka, totoo ba yung narinig ko? Wendell ang tawag mo sa kanya? Oo. Wendell ang pangalan niya. Kung ganoon, siya pala ang lalaking naging karelasyon mo. Bakit ka napapatayin? Kasi nakipaghiwalay ka na ba sa kanya? Oo. Kaya pala pinagtangkaan niya ang buhay mo. Hindi niya matanggap na nakipaghiwalay ka sa kanya. Bakit mo pa ako binalikan? Tanya, please. Huwag mo nang piliting lumayo sa akin. Dahil alam nating pareho na hinahanap-hanap natin ang isa't isa. Hayop ko. Tanya. Hindi ko pa rin nakakalimutan yung panggagahasang ginawa mo sa akin. Sorry. Sorry kung nagawa ko yun sa'yo. Hindi mo alam ang ginawa mo. Sigurado ako nahawahan na kita. Nahawahan ng ano? Wala. Magtapat ka nga sa akin, Tanya. Si Wendell, kaya ba niya pinagtangkaan ang buhay mo dahil nahawahan mo siya? Nahawahan mo siya ng anong sakit? Wala. Tanya, magtapat ka sa akin. Ano? HIV positive ako. Ano? Ibig sabihin, totoo yung sinabi mo sa akin dati? Oo. Matagal na ako positibo sa sakit na yun. Si Tim ang nanghawa sa akin, kaya nga lumayo ako sa'yo. Kasi natutukso ako sa'yo dahil mahal nga kita. Napakatanga ko.
Hindi ako naniwala sa sinabi mo. Kaya nung araw na ginahasa mo ko, umiyak ako, hindi dahil sa ginawa mo, kundi dahil sa iyo. Kasi alam kong nahawahan na kita. Patawarin mo ako, Tanya. Hindi Arnold. Ako ang dapat humingi ng sorry sa iyo. Susubukin kong magpa-SIV test bukas. Wag. Dahil masasayang lang. 6 months ang kailangan bago lumabas yung totoong resulta. Bukod sa akin at kay Wendell, sino pa yung mga hinawahan mo? Marami sila. Lahat sila may mga asawa. Mga lalaking nagtataksil sa kanilang mga asawa. Hindi ka ba nakukonsensya sa ginagawa mong pagkakalat ng HIV? O talagang wala kang konsensya? Oo, kasalanan ko. At nakukonsensya na ako. Pinagsisisihan ko na yun. Masama kang babae. Wala ka sa lugar na husga ng pagkatao ko, ha? Yung nangyari sa'yo, ikaw may kagustuhan nun. Oo, alam ko. Kasalanan ko yun. Pero yung ginawa mong panghahawa sa iba, para ka na rin pumatay ng tao sa ginawa mo. Siguro wala ako sa lugar para husgahan ang buo mong pagkatao. Pero ang Diyos, oo, hinuhusgahan ka na sa mga kasamaang pinaggagawa mo. Sana pala, hinayaan na lang kitang mapatay ni Wendell. Arnold! Sige. Paalam. Maging masaya ka sana sa pagkakalat mo ng lagim. Mr. Romantico. Dear Mr. Romantico, ako si Tanya na taga Caloocan. Simula ng aking pagtatapat kay Arnold, hindi na ako muling nagpakita pa sa kanya. Bagamat nakikibalita pa rin ako sa kanyang lagay sa pamamagitan ng kaibigan niyang si Ella, nakatrabaho ko sa nightclub. Tumigil na rin ako sa pagiging dancer at pokpok. At sa halip, nag-online selling na lang ako. Sa awa ng Diyos, malaki naman ang aking kinikita. Sobra-sobra para sa aking mga gamot, para humaba pa ang aking buhay. 6 na buwan ang lumipas simula nung huli naming pagkikita ni Arnold. Nabalitaan ko na lamang mula sa isa niyang malapit na kaibigan na nagpa-HIV test siya. Sir, eto na po yung resulta ng inyong test. Maraming salamat. Ano kaya ang resulta ng HIV test ko? Ang lakas ng kaba ko. Oh, Diyos ko, huwag sanang positive. Doon ko na lang titingnan sa labas ng klinik. Eto na. Bubuksan ko na. Oh, Diyos ko. Diyos ko. Positive ako sa HIV. Hindi pwede ito. Sana hindi ito totoo. Sana masamang bangungot lang ang lahat ng ito. Sa daraanan ng tren. Ngayon positibo ako sa HIV. Gusto ko nang mamatay. Ayokong maghirap pa. Diyos ko, patawarin niyo ako pero kailangan ko nang gawin ito. Eto, parating yung tren.
Magpapasagasa ako para matapos na itong problema ko. Huwag niyo akong pigilan! Huwag mong gawin yun! Gusto ko lang mamatay! Gusto ko lang mamatay! Uy, Tanya! Tagal nating hindi nagkita. O ano, kumusta ka na? Ay, eto. Patuloy pa rin sa buhay. Ito nga, online seller ako. Ay, so far, malaki naman yung kita ko. Wow, buti ka pa. Ikaw yun na. Oo. Ay, wala ka bang balak tumigil sa trabaho mo bilang GRO? Naku, kung pwede nga lang sanang tumigil na ako. Kaso, umaasa lang sa akin ang buong pamilya ko. Lalo na't may cancer ang mama ko. Wala naman ako maisip na ibang trabaho bukod sa pagpupukpok. Kailangan kumita ng malaki para manatiling buhay si mama. Ay, kung sa bagay, naiintindihan kita. Hoy, nga pala, may balita ako sa'yo. Bakit? Tungkol saan? Natatandaan mo pa ba si Wendell? Yung parokyano ng nightclub natin na madalas tumable sa'yo? Oo, hindi ko makakalimutan ng lalaking yun. O bakit? Anong nangyari sa kanya? Ang balita ko, naging HIV positive ang manyak na yon. Tapos, ayon pa sa chismis na narinig ko, hinawahan niya yung asawa at anak niyang babae. Anak niyang babae? Ginahasa daw kasi ni Wendell yung anak niyang babae. Ha? Oh, well, hindi na surprising. Kasi simulat sa pool, alam naman nating manyak ang lalaking yon. Diyos ko, tatandaan ko nung nakasiping ko yon, masyadong bayulente. Binugbog ako noon bago magparaos. Buti nga ikaw, nakatagal ka sa lalaking yon. Nakakalungkot naman ang balita na yan, yun ha? Ay, ang buhay nga naman. May aminin ako sa'yo. Pero, pangako mo, huwag sasabihin sa iba. Alam mo naman, mapagkakatiwalaan ako, diba? Ano ba yung sasabihin mo? Kaya ako tumigil sa pagiging GRO kasi HIV positive ako. Ha? Totoo, Tanya? Si Timang nakahawa sa akin. Nung una, hindi ko talaga matanggap na nagkasakit ako ng ganun. Kung ganun, marami kang nahawahan. Oo. Kabilang na si Wendell. Oh my God! Ikaw pala nakahawa sa lalaking yun. Di ba kilala mo si Arnold? Oo! Ako, malakas ang tama nun sa'yo. Don't tell me, may nangyari din sa inyo habang positive ka na. Kutob ko nga, nahawahan ko rin siya eh. Ganun ba? Ay, kinabahan ako dun Kung sa bagay, kaka-HIV test ko lang no isang linggo, negative naman ako. Kaya nga yun na, kung ako sa'yo, tumigil ka na sa pagbebenta mo ng laman. Hanggat wala ka pang HIV, para wala kang pagsisihan sa huli. Mr. Romantico. Mr. Romantico, sa totoo lang, nakaramdam ako ng sobrang guilt sa ginawa kong pagpapakalat ng HIV sa ibang lalaking nakasiping ko. Naiiyak ako tuwing nalalaman kong may nadamay na inosenteng tulad ng asawa at anak ni Wendell. Halos maglupasay ako noon sa harapan ng Diyos, humihingi ng kapatawaran sa mga nagawa ko. Naisip ko tuloy si Arnold. Kumusta na kaya siya? Ano na kaya ang balita sa kanya? Katulad rin ba siya ng mga lalaking hinawahan ko? Patuloy kong pinagdarasal sa Diyos na sana okay lang si Arnold. Dahil hanggang ngayon, siya pa rin ang lalaking mahal ko. Talaga yun Ganon ang nangyari kay Tanya? Kaya pala siya tumigil sa pagpupokok. Oo, Maris. Kaya sobra talaga ako nalulungkot para sa kaibigan natin. Nakukonsensya tuloy ako. Kasi binugaw ko na si Tanya kay Tim Sabi ko na nga ba't walang magandang maidudulot ang lalaking yung kay Tanya.
Maris, yun na. Oy, Arnold! Long time no see. Tagal mo rin hindi nagparamdam sa nightclub namin, ha? Oh, napasyal ka. Don't tell me balak mo mag-table ng babae. Naku, hindi. Nandito lang ako para dalawin si Tanya. Matagal nang wala si Tanya dito. Mag-iisang taon na yata siyang tuwigil sa pagpupok-pok. Ganun ba? Bakit mo ba siya hinahanap? Wala lang. Gusto ko lang siyang kumustahin. Mukhang hindi ko na siya makikita pa bago ako mamatay. Bago mamatay? Bakit? May sakit ka ba? Nakakahiya mong sabihin, pero HIV positive ako. Ha? Sana huwag niyo na ipagkalat sa iba. Saka, matino na ako ngayon. Ayokong mag-spread ng HIV sa ibang tao. Si Tanya nakahawa sa'yo. Alam niyo, HIV positive siya. Nagtapat siya sa akin. Nangangamba nga siya para sa'yo eh. Ano na lang kaya ang mararamdaman niya kapag nalaman niya nag-positive ka rin sa HIV? Sigurado ako, makukonsensya lalo yun. Alam niyo ba kung saan ko siya pwedeng makita? Bakit? Anong gagawin mo? Papatayin mo yung kaibigan namin? Bakit ko naman gagawin yun? Kasi sinira niya buhay mo. Hindi ako galit kay Tanya. Matagal ko na siyang napatawad sa nangyari. At saka, aaminin ko sa inyo, mahal ko pa rin siya hanggang ngayon. Naniniwala naman kami sa'yo. O sige, sasabihin ko na sa'yo. Nakatira si Tanya ngayon sa Santa Cruz, Manila. Madalas siya nasa Santa Cruz Church. Volunteer siya dun eh. Ganun ba? Salamat. Yun na, Maris. Pupuntahan ko si Tanya dun. Diyos ko. Sana mapatawad niyo po ako sa mga pagkakasala ko. Pinagsisisihan ko na po ang lahat. Maawa po kayo sa akin. Tanya. Arnold, anong ginagawa mo rito? Siyempre. Tulad mo, nagdarasal din ako na sana humaba pa ng kaunti ang buhay ko. Positive ako sa HIV. Tama ka. 6 months o mahigit bago lumabas ang sintomas ng HIV. Patawad. Matagal na kitang pinatawad, Tanya. Tanggap ko na ang sitwasyon ko ngayon. Hindi na rin ako naghihinanakit sa iyo o sa Diyos. Dahil ano pa ba magagawa ko? Nariyan eh. At saka may dahilan ng Diyos kung bakit niya tayo binigyan ng ganitong pagsubok. Alam mo, simula nang maalaman kong positive ako sa HIV, nagbago ng tuluyan ang buhay ko. Oo, inaamin ko noong una, mahirap tanggapin. Pero sa una lang yun, natanggap ko rin siya kinalaunan. At saka, sa totoo lang, mas lalong tumibay ang loob ko ngayon. Mas naunawaan ko ang kahulugan ng buhay at natuto ako magpahalaga nito. Hindi ito mangyayari sa'yo kung hindi kita niloko. Huwag mo nasisihin ang sarili mo, Tanya. Ako may kasalanan.
Pinigil mo ako noon pero hindi ako nakinig. Alam mo ba, sa ilang buwan nating hindi pagkikita, na-realize ko na mahal pa rin kita. Hindi ako mabubuhay kung wala ka. Kaya nga, madalas akong pumunta ng simbahan para ipanalangin sa Diyos na sana pagtagpuin niya uli tayo. At eto nga, tinupad niya ang panalangin ko. Tanya, magsimula tayong muli. Mahal na mahal kita. Arnold. Sana palagi tayong magkasama sa nalalabing buhay natin sa mundo. Ano, Tanya? Tatanggapin mo ba uli ang pagmamahal ko sa'yo? Oo. Tinatanggap ko. Total naman, nasa simbahan tayo. Magsumpaan tayo sa harap niya. Sige. Ikaw nang mauna. Sige. Tanya, Diyos ang saksi. Ikaw lamang ang babaeng mamahalin ko at aalayan ng buong buhay ko. Sasamahan kita sa kaginhawaan man o sa mga pagsubok. Hindi kita iiwan. Magsasama tayo hanggang kamatayan. Arnold, sa harap ng Diyos, sumusumpa ako. Namamahalin kita ng buong tapat. Hindi kita iiwan sa bawat laban ng buhay. Magsasama tayo hanggang kamatayan. So, kailan mo gustong magpakasal tayo? Kahit kailan. Kung pwedeng halang ngayon, para makasama na kita habang buhay. Magpapakasal tayo pero wala nang loving-loving. Alam mo na. Alam ko yun. Hindi tayo pwedeng mag-sex dahil pareho na tayong HIV positive. Meron kasing tinatawag na reinfection at mapapadali ang buhay natin kapag ginawa natin yun. Hindi lang naman sa sex na babase ang pagmamahal kundi sa totoong nararamdaman ng puso. Ito na ang pinakamasayang araw sa buong buhay ko, mahal ko. Wala na akong mahihiling pa. Pwede na akong mamatay ngayon. Ano ka ba? Hahaba pa ang buhay natin. Naniniwala ako. Hindi tayo pababayaan ng Diyos. Mr. Romantiko. Mr. Romantiko, sa muli naming pagkikita ni Arnold, nagtapat ulit kami ng pag-ibig sa isa't isa. Kaya nung araw ding yun, naging kami. Oo, mabilis. Pero sigurado kami sa aming mga nararamdaman. At hindi kami nagkamali dahil naging masaya ang aming relationship. Sinamantala rin namin na magkaroon ng masasayang memories hanggat kami nabubuhay, Mr. Romantiko. Doon namin napatunayan na ang pag-ibig hindi lang tungkol sa sex, kundi tungkol sa respeto at pag-unawa. At nang sumapit kami sa 3rd month anniversary,
Nagpasya na kami ni Arnold na paghandaan ang aming kasal. At noong July 29, 2017, naidaos ang aming pag-iisang dibdib. Tanya, mahal, nasaan na tayo? Nandito tayo sa park, mahal. Oo nga pala, bumili ako ng buy one, take one na hamburger dyan sa tabi. Alam mo, mahal, nagpapasalamat ako sa pamangkin ko. Dahil kahit na nahihirapan sila, hindi sila nagsasawang tumulong sa akin. Kahit nabulag na ako at hindi na maigalaw ang buo kong katawan. Mukhang masaya sa paligid, ah. Oo, masaya sa paligid. Maraming tao talaga ngayon dito, lalo na kapag weekend. Sana nakakakita pa ako. Ay, halika. Doon tayo pumesto. Tutulak ko yung wheelchair mo. Sige. Tanya? Hindi ka ba nahihirapan sa akin? Ano ka ba? Hindi ba't nagsumpaan tayo sa Diyos na magsasama tayo sa hirap at ginawa? Tandaan mo, mahal ko, ni minsan hindi ako nahirapan sa pag-aalaga sa'yo. Gusto ko tong ginagawa ko. Asawa kita. Salamat, mahal. Ikaw, kumusta na ang kalagayan mo? Huwag kang mag-alala. Kahit na nagbabago na yung itsura ko, malakas pa rin ako. Wala kang dapat ipag-alala sa akin. Sana palagi tayong ganito, no? Masaya, nagmamahalan, kahit man lang sa nalalabing buhay natin. Hindi tayo pababayaan ng Diyos, mahal ko. Ay, oo nga pala. Nabalitaan mo na ba? Namatay na si Tim. Oo, nakausap ko si Yuna nung isang araw. Kinuwento nga niya sa akin na patay na si Tim. Ganun ba? Siguro, masaya na rin siya sa piling ng Diyos. Buti, malamig ngayon dito, no? Sa park. No? Mahal ko. Ang sarap sa pakiramdam. Oo. Kung sa bagay, medyo makulimlim ngayon. Pero tingin ko naman hindi uulan. Hindi kasi natin may enjoy ang circle kung tarik na tarik yung araw. Salamat, Tanya. Salamat. Para saan? Salamat sa lahat-lahat. Salamat sa pagmamahal mo sa akin. Sa pag-aalaga sa akin. Sa patuloy mong pagsuporta sa akin. Sa totoo lang, sobra-sobra na pasasalamat ko sa Diyos. Dahil ibinigay ka niya sa akin. Ako rin naman nagpapasalamat sa Diyos. Dahil kasama kita ngayon. Mr. Romantico. Dear Mr. Romantico, naging masaya naman ang pagsasama namin ni Arnold bilang mag-asawa. Bagamat walang sex na nangyari sa aming dalawa. Pero fruitful ang aming pagsasama dahil marami kaming naitagong mga happy and sweet memories. Pero alam namin na hindi panghabang buhay na masaya kami. At isang gabi, dumating ang kinatatakutan ko. Arnold, mahal? Mahimbing ang tulog ng asawa ko, ah. Pero teka, bakit maputla siya? Ay, Diyos ko. Teka nga, hawakan ko nga pulso niya. Diyos ko, hindi pwede mangyari to. Arnold, gumising ka. Arnold!
Ano? Di ka pwede mamatay! Ano? Didilat mo mga mata mo! Ano? Nasawa ko! Iniwan. Di ba nangako ka sa akin, hindi mo ako iiwan? Nasabay tayong aalis. Sabay tayong haharap sa Diyos. Bakit hindi ka lumaban? Tanya. Diyos ko! Bakit kinuha niya sa akin ang asawa ko? Bakit hinayaan niyo siyang mamatay? Ano na gagawin ko ngayon wala na si Arnold? Hindi ko kaya. Hindi ko kaya, Arnold. Namimiss na kita. Mahal na mahal kita. Kung nasaan ka man, sana naririnig mo ko. Sana tulungan mo ako matanggap ang katotohanan. Tanya, na, huwag ka nang umiyak. Yun, anong gagawin ko? Hindi ko matanggap, wala na si Arnold. Kailangan mo tanggapin ang lahat, Tanya. Hindi na maibabalik pa ang nakaraan. Tsaka nangyari to kasi kagustuhan ito ng Diyos. Bakit niya ginagawa sa akin ito? Bakit ba ako pinahihirapan ng Diyos? Bakit? Huwag mong sisihin ang Panginoon. Oo, maaring binawi niya sa'yo ang asawa mo. Pero nasisiguro ko na may dahilan siya. Kaya niya ginawa yun. Anong ang dahilan niya? Anong dahilan ng Diyos? Bakit niya ginagawa sa akin ito? Hindi natin alam, Tanya. Pero tanging siya lamang ang nakakaalam kung bakit. Ayoko na, Yuna. Ayoko na. Nasasaktan na ako. Tama na. Huwag ka nang umiyak, Tanya. Huwag kang mag-alala. Naririto naman ako sa tabi mo. Hindi kita iiwan. Magkaibigan tayo. Arnold, kung nasa ka ba ngayon? Sana tulungan mo ko. Tulungan mo ako makapag-move on. Tulungan mo ako makabangon uli. Sa totoo lang, di ko alam kung paano ako makakabangon sa pagsubok na ito. Sana naman ilingin niyo sa Diyos na sana matapos agad ang paghihirap kong ito. Sana kunin niyo na rin ako. Gusto ko nang sumuko. Pagod na ako. Ay, Diyos ko, maawa na kayo sa akin. Tulungan niyo ako para niyo ng awa. Huwag kang mag-alala, Tanya. Naririnig ng Diyos yung mga dasal mo. May katapusan din yung paghihirap mo. Kaya mo yan. Lakasan mo ang loob mo. Nararamdaman ko. Susunod na ako kay Arnold. Tanya, huwag kang magsalita ng ganyan. Hindi ka pababayaan ng Diyos. Lakasan mo yung loob mo. Isipin mo, marami pang nagmamahal sa'yo. Nandiyan ang mga magulang mo, kamag-anak mo sa probinsya. Nandito kami, mga kaibigan mo, lalo na ako. Lahat kami nagmamahal sa'yo. Lahat kami handang makiramay sa'yo. Lalo na sa mga oras na malungkot ka. Salamat sa pagsama mo dito sa sementeryo, Yuna. Salamat din
sa pakikiramay mo sa akin. Wala yun. Kaibigan kita, Tanya. Ang magkaibigan hindi nag-iiwanan. Tara na. Malis na tayo. Kailangan mo na magpahinga. Bye, Arnold. Darating din ang araw. Makikita din tayong dalawa. Mr. Romantico. Mr. Romantico, dumating ang araw na kailangang mamaalam sa akin si Arnold. Labis akong nalungkot at nadepresa nangyari. Walang araw at gabi na hindi ako umiiyak. Lalo na kapag naaalala ko ang mga masasayang alaala namin nung nabubuhay pa ang aking asawa. Ayaw rin akong patahimikin ang aking konsensya. Kaya ilang beses ko rin tinangkang magpakamatay. Buti na lamang nailigtas ako ng aking mga mahal sa buhay. Naikwento sa akin ng tita Mabel mo na nagtangka ka ron na magpakamatay. Tanya, bakit mo naman ginawa yun? Paano kung natuluyan ka? Depressed kasi ako, Yuna. Hindi ko pa rin matanggap hanggang ngayon. Napatay ng asawa ko. Masakit pa rin sa akin nung nangyari. At hindi pa rin ako tinitigilan ng aking konsensya. Kasalanan ko pa rin, kaya siya namatay. Pakiusap. Magpakatatag ka. Hindi pa katapusan ng mundo sa'yo. Si Arnold lang kasi ang dahilan kung bakit ako nagpupursiging mabuhay. Ngayon wala na siya. Parang nawala na ng saysay ang buhay ko. Huwag ka nga magsalita ng ganyan. Dahil hanggat may buhay, may pag-asa. Marami pa ang nagmamahal sa'yo. Marami kami. Nandyan ang pamilya mo. Kami mga kaibigan mo. Tanya, kapag nawala ka, masasaktan kaming lahat. Yuna. Panahon na para mag-move on ka sa nangyari. Sabi nga, leave yesterday behind. At harapin mo ang bagong hamon sa'yo ng buhay. Huwag kang mag-alala. Kasi nandito naman kaming lahat na nagmamahal sa'yo. Tutulungan ka namin na lumaban para sa buhay mo. Nakikiusap ako sa inyong tulungan nyo naman ako makamove on sa pagkawala ng asawa ko. Tulungan nyo rin ako matanggap ang kasalukuyang sitwasyon ko. Inaamin ko naman po, naging masamang tao ako. Marami akong sinirang buhay. Marami akong pinaiyak. Maraming nagdusa dahil sa mga pagkakamali ko. Pero alam na naman po pinagsisisihan ko na yun. Kaya nakikiusap ako sa inyo. Sana huwag na po akong magabagi ng konsensya ko. Matanggap ko na po sana na wala na si Arnold. At tulungan niyo kong iwan na ang mapait kong nakaraan.
Parang awa niyo na, Panginoon. Nagsusumamo po ako sa inyo. Tingin niyo ang aking panalangin. Tanya? Ikaw ba yan? Tim, anong ginagawa mo dito? Sa totoo lang, Tanya, nahihiya akong humarap sa iyo ngayon. Pero siguro, tadhana rin ang may gusto na magkita ulit tayong dalawa. Ang akala ko patay ka na. Ang tagal mong hindi nagparamdam. Nagulat ako nang makita kita uli. Kumusta ka na? Eto, devastated. Kakabiyuda ko lang. Nakakalungkot naman na balita yan. Ano ikinamatay? HIV, AIDS. Alam ko, malaki ang kasalanan ko sa'yo. Sinira ko ang buhay mo. Pero sana, makuha mo pa rin akong patawaran. Tim. Kung alam mo lang kung gaano ko pinagsisisihan yung ginawa ko sa'yo. Araw-gabi akong binabagabag ng konsensya ko. Kaiisip sa taong hinawahan ko ng HIV. Patawad. Patawad, Tanya. Naiintindihan ko kung ano yung nararamdaman mo ngayon. Wala nang rason para sisihin pa kita at magtanim ng galit sa'yo. Pinatatawad na kita. Dahil gusto kong magsimula ulit ng bagong buhay. Yung walang aalalahanin, walang kinikimkim na sama ng loob. Para kapag namatay ako, matatahimik agad ang aking kaluluwa. Salamat. Salamat. Pinatawad po ko, Tanya. Kung gusto mo magsimula tayong muli bilang magkaibigan, dahil pareho tayo ng nararanasan, magtulungan tayong dalawa. Sikapin nating makamove on. Iwanan natin ang nakaraan. Mr. Romantico. Mr. Romantico, naging magkaibigan kami ni Tim at nagtulungan kami para makamove on sa mga dinaranas naming pagsubok sa buhay. Pareho kaming nagbalik loob sa Panginoon. Nagsilbi kami ng libre sa simbahan. Sumama sa mga social works. Nagpakalat din kami ng mga mabubuting salita ng ating Panginoon. Hindi nagtagal, pareho kaming naging tagapagsalita ng mga taong may katulad namin ng sakit. Oo, bahagi kami ng isang NGO na naglalayong tulungan ng mga HIV-positive persons. Pareho kaming nagbibigay ng inspirasyon sa kanila na kahit na may HIV ka, hindi pa huli ang lahat para maging masaya sa buhay. Yes, Mr. Romantico, I left yesterday behind because I'm trying to live my life once more, just the way I did before. Tanya, buti naman, tinalaw mo ko. Ang tagal ko rin walang dalaw simula nang nakulong ako. Nabalitaan ko nga ang dahilan kung bakit ka nakulong. Kumusta ka na? Eto, sinisika pa rin mabuhay ng normal kahit na HIV positive ako.
Tama sila. Hindi pa huli ang lahat para sa atin na maging masaya sa buhay. Buti ka pa. Masaya na sa buhay. Nandito ako para tulungan kang makapagbagong buhay. Wendell, alam ko malaki ang kasalanan ko sa'yo. Dahil sa akin, kaya nasira ang buhay mo. Pero gusto ko lang malaman mo. Pinagsisisihan ko ng lahat. Sana mapatawad mo ako. Alam mo, Tanya, sa totoo lang, hindi ako galit sa'yo. Yung pagkakaroon ko ng HIV, siguro, karma lang sa akin ito ng tadhana dahil masama akong tao noon. Pero nagbagong buhay na ako. Huwag kang mag-alala kasi hindi kita sinisisi sa nangyari sa buhay ko. Kung may dapat akong sisihin, sarili ko yan. Wendell. Sana mapatawad mo rin ako sa nagawa kong kasalanan sa'yo noon. Wala na sa akin yun. Sa totoo lang, nagpapasalamat ako ngayon sa Diyos kasi nagkita at nagkausap tayong muli. At least, nawala na yung matagal kong dinadala. Pwede na akong mamatay ngayon. Huwag ka magsalita ng ganyan. Hahaba pa ang buhay natin. Nandito ako para tulungan ka. Sana maging magkaibigan tayo. Oo naman. Magsimula tayong muli bilang magkaibigan. At pinapangako ko sa'yo, gagawin ko ang lahat para damayan ka sa mga pagsubok na kinaharap mo ngayon. Maraming salamat. Napakabait mong tao. Arnold, nandito ako sa harap ng iyong puntod. Masaya ako kasi muli akong nakadalaw sa'yo. Nasaan ka man ngayon, alam ko masaya ka sa nagiging takbo ng buhay ko. Alam kong pinagdarasal mo ko sa langit. Kaya eto, unti-unti kong nalalampasan ang mga pagsubok na dumadating sa akin. Pinuntahan ko yung mga lalaking nahawaan ko ng HIV, kabilang na si Wendell. Masaya ako kasi lahat sila pinatawad na nila ako sa nagawa kong pagkakamali. Hindi man naging maganda ang simula ng buhay ko, pero naniniwala ako na magiging maayos na ang lahat sa nalalabi ko pang buhay dito sa mundo. Leaving yesterday behind is the best decision na ginawa ko para sa aking buhay. Pero huwag kang mag-alala. Hindi kita makakalimutan dahil isa ka sa nagpabago ng buhay ko. Maraming salamat sa Diyos kasi dumating ka sa aking buhay. Maraming salamat sa Diyos dahil tinutulungan niya akong makabangon muli. Arnold, I love you. And I always be. Malapit na tayong magkita. Hintayin mo ako. Mr. Romantico. Sa ngayon, Mr. Romantico, patuloy pa rin ako sa aking social work. At sa awa ng Diyos, malakas pa rin ako dahil na rin sa mga gamot na iniinom ko. Ganon din sina Tim at Wendell. Nagpapakalat sila ng inspirasyon at mabuting balita ng Panginoon. Kinalimutan na namin ang nakaraan. At sa halip, looking forward kami palagi sa aming kinabukasan. Hanggang dito na lamang, Mr. Romantico. Maraming salamat. Lubos na gumagalang, Tanya. Inyo pong napakinggan ang ating kasaysayan at ito ay ginampanan ni na Rosana Villegas, Lionel Benamin, Chiquit Amor,
Phil Cruz, Susan Robles, Bobby Cruz, Soundman Jerry Mucha. Sa musika ni Boboy Salonga, Technician Eric Lucero at Bong Muyar. Ang kasaysayang inyong napakinggan ay mula sa panulat ni Chris Nasenga sa direksyon ni Chiquit Amor. Mga giliw naming taga-subaybay, huwag kaliligtaang abangan ang bawat kabanata ng magagandang kasaysayang tampok sa ating palatuntunan. Hanggang sa muli, ako po ang inyong Mr. Romantic.